want to say hello po and thank you na din sa lahat po ng mag-spend ng time to watch my videos. I make this video not to inspire kasi never naman talaga naka-inspire yung pagkakaroon ng ganitong sakit. I just want to share with you po my own journey for battling against cancer. I was diagnosed po of having an ovarian cancer. Ayoko sana mag-video ng ganito kasi nahihiya po ako nung una na malaman ng iba. Pero kasi may, alam mo yun, parang may nagsasabi sa akin that I have to share, lalo na sa mga kagaya ko na nasa ganitong situation. Yung nagulat, yung biglaan na nagka-cancer. Then, parang alam mo yun, yung bigla nang nagbago lahat. Pero thankfully po, ito pa rin naman ako ngayon. Andito pa naman ako ngayon so far. Yung buhay pa naman. And still lumalaban. So, sabi ko pa sa sarili ko noon na kung magkakasakit man ako or mamamatay man ako, mas gusto ko yung isang ligwak lang sana. Ayoko ng mga ganitong sakit na, alam mo yun, yung unti-unti ka munang mahihirapan. Pero wala tayong choice. Kumbaga, ito na yun. Andito na rin ako ngayon. And thankfully, binibigyan pa ako ni Lord ng pagkakataon. Nabasa ko kay Dr. Google that every cancer journey is iba-iba. Depende na yun sa pagkakataon and experiences. Siguro magiging pagkakapare-pareho lang namin is yun nga, yung diagnosis, yung treatment, ayan, yung follow-up care, and kung paano kami, alam mo yun, paano namin masusurvive yung sakit na to. Yung support system, ako talagang hindi ko na sila maiisa-isa, alam niyo na kung sino kayo, pero sobrang thankful ako na yun, maswerte ako dahil yung support system ko talaga is andyan. My family, lahat ng nagpe-pray para sa akin, thank you. Hindi ko na kayo maisa-isa pero thank you talaga. I-share ko po muna sa inyo kung paano nag-start, kung paano ko nalaman, kasi sa case ko wala po talaga akong ka-idea na magkakaroon ako ng sakit na ganito, na magkaka-cancer ako until last August po. Yung nangyari noon, bigla na lang sumakit yung tiyan ko. I was okay that day. I was normal, walang kahit ano. Bigla lang talagang sumakit yung tiyan ko na yung sobrang sakit na nakakaiyak talaga. Very unusual niya kasi alam ko po sa sarili ko yung mga typical na sakit ng tiyan na nararamdaman ko. And ako po mataas nga din yung tolerance ko sa pain. Pero yung biglang ganong sakit na basta para po siyang ginigrip yung buong tiyan ko. So, ayun, nung dumating po yung husband ko, nagpunta na kami ng emergency. Dumating kami ng 11 p.m. Siguro yun. Chinek ako, IV, blood test, CT scan. Akala pa ang problem is yung gallbladder ko or appendix. Medyo nawala din yung pain niya, siguro nga dahil sa pain reliever. Pero alam mo yung may something pa din sa, alam ko na may something pa din sa tiyan ko. And akala ko uuwi lang kami kasi alam mo yung parang iniisipin, kumbaga isipin mo, tiyan lang naman yung sumakit, diba? Tagal lumabas ng CT scan result ko. Nagtataka ako, 5 AM na wala pa din. Gusto ko na nga sana umuwi noon. So, ayun,
Naghintay kami until tinawag yung husband ko sa labas and kinausap siya ng doktor. Sa kanya po in-explain yung result ng CT scan nung una. Kasi baka daw po magulat ako and mag-isip agad alam niya ng kung ano-ano. Kasi napaka-sensitive ko din po talaga na tao. Sobrang mababaw yung luha ko. So, yung husband ko na yung nagsabi sa akin. Sa CT scan result ko, may nakitang large mass. Bukol sa right ovary ko. It was 14 cm. Diba? So, imagine mo, parang iniisip ko pa lang. Tapos, hindi ko man lang naramdaman. Wala man lang akong naramdaman na meron na palang ganun sa tiyan ko. So, ayun, need daw po ako i-refer sa OB. And since walang OB dun sa hospital na yon, kailangan ko matransfer sa ibang hospital. Yung time na yun, parang doubtful pang ako eh. Kasi parang, totoo ba? Parang ganun. Ayun pa, first time kong matransfer through ambulance. Nagulat ako sa parang, dahil first time ko, parang natakot ako. Kasi inisip ko kasi masakit lang naman yung tiyan ko. Bakit kailangan na, alam mo yun, i-transfer pa ako through ambulance? Okay lang naman ako, parang ganun. So, ayun talagang naging sensitive na ako. Umiiyak na talaga ako. Then, pagdating dun sa hospital, chinek po ako ulit. Then, blood test ulit, ultrasound, then hintay yung doktor.